Ano nga ba ang gagawin mo kung yung isang tauhan mo na magaling umalis at lumipat sa ibang salon at inabot ng mga ilang buwan, ilang taon nag-apply ulit? Tatanggapin mo ba o hindi? Yo, what's up? Magandang gabi mga salon owners. Kumusta kayo dyahan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na meron ng 9 years na experience sa pagpapatakbo ng salon business. So ngayong araw na to meron tayong itatopic. Gabi na pala, hindi na pala gabi. So time check natin 6:15 na ng gabi. So ngayong gabi na to meron tayong pag-uusapan. Tungkol to sa usapang tauhan, 'di ba? So, sana maka-relate kayo o comment kayo kung na-experience nyo ba yung ganito. Alam nyo, dati talaga, nung nag-start ang Zell Salon, ito sa taas, pang malakasang salon ng Mindanao, nag-start nung 2021. Sa totoo lang, hirap na hirap kaming makahanap ng tauhan. Di ko malilimutan noon kasi pagkatapos ng opening namin sa branch namin dati, yung pangatlong branch ng Zell Salon, ang hirap makahanap ng tao. Yung na-experience nyo ba yung sobrang stress ka, hindi mo alam paano ka makahanap ng staff sa sobrang walang nag-a-apply sa'yo. Ang totoo kasi, etong mga stylist na to, hindi naman sa di ba? Meron akong 9 years na experience nakakabisa ko na tong mga hindi naman sa pero etong mga to, pag merong salon na bagong bukas, pag merong salong bagong bukas, yung mga magagaling dyan, yung mga piling mababangis dyan, ipapasok yan sila dyan sa salon. Ngayon, pag nakita nilang hindi nila kaya yung may-ari, hindi nila maano-ano, dahil yung may-ari matigas din, gaya ng ginawa natin. So, aalis yan sila, lilipat yan sa iba. So, may experience ako dati, pagkatapos ng aming opening sa aming salon, hirap na hirap akong maghanap ng staff. Meron akong ginawang diskarte, sobra na nga yung ginawa kong diskarte. Hindi na to basic, Sumali ako sa lahat ng grupo dito sa lugar namin at doon ako nagpo-post. Hindi lang post to hindi lang to basta post. Nagpo-post ako araw-araw ng 300. Isipin nyo yun, 300 posting araw-araw. Makapansin lang tayo na mga nag-a-apply at makahanap tayo ng staff. Hindi pa rin siya gumana. So, talagang stress na ako, Kasi, malapit na yung mag-beer months. Malapit nang mag-beer months. Yung business kasi namin, mahigpit. Pag sinabi kong mahigpit, isa sa company rules namin, bawal ang late, bawal ang absent, 'di ba? Tapos bakja bawal din. Partida commission based tayo. Partida commission based tayo. Pero ito na yung pinaniniwalaan namin. Ito na yung pinanindigan namin. Ngayon, may experience kami sa salon namin na meron kaming magaling na staff. May na-hire kaming magaling. Ngayon, umalis siya. Sa hindi ko malamang kadahilanan kung usapang kita lang naman, masasabi kong above minimum na yung kita niya, Inoferan pa namin siya ng mas maganda, pero hindi niya inaccept, hindi niya tinanggap. Ngayon, ang ginawa niya, nag-apply siya sa iba habang naka-duty siya sa amin. Yan naman yung kadalasang nangyayari, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Pero, yun na nga lang, meron kaming policy dito sa Zell Salon na once, isang beses napunta ka dito, nandito ka na sa loob, okay na ang buhay mo dito. Kasi sinisigurado ko naman dito sa staff namin, sa mga hairstylist namin, sa mga hairdressers namin, na pag nandito ka sa Zell Salon, siguradong kikita ka ng above minimum. Ngayon, eto nga lang yung problema. Yung policy namin, alam nyo bang pinaka mahirap na namin yan, pinaka matinding policy namin yan, na pag nandito ka sa loob, at ikaw ay umalis, depende na rin sa pag-alis. Kung ikaw ay lumayas, nagnakaw o nanira, totally ban ka na dyan sa amin. Pero kung ikaw ay umalis ka dahil sinasabi mong meron kang magandang pupuntahan, yan, experience namin yan. Meron akong staff noon,
na maganda na yung kitaan niya, maganda na yung offer sa kanya, kumikita na siya, pero hindi ko alam na meron pala siyang plano. Oh, 'di ba? Yung sinasabi niyong bigyan niyo ng maayos, bigyan niyo ng maganda, pakitain niyo, maging mabait ka, turing mo na pamilya, ginawa na namin 'yan, no? Meron pa nga akong kinuhanan ng cellphone. Meron din akong kinuhanan ng motor. O ano pang nagawa niyo? O comment mo dito kung nanatili ba siya or lumayas na rin ba. Comment ka muna dito. So, ginawa na namin yung mga ganyang bagay. Pero, sabi ko nga dito, pag umalis sila, pag lumipat sila dahil meron silang magandang opportunity na kung tawagin nila, wala nang coming back dito. Wala nang second chance dito. Ngayon, inabot ang ilang buwan. Kasi, umalis siya ng mga beer months, subad ng mga October yata, o October o mga November ba. Basta di ko na maganong maalala. Ngayon, umalis siya dahil napakaganda daw ng opportunity, sabi niya, doon sa iba. So, wala kaming nagawa noon. Inabot siguro ng mga 2 buwan bago kami nakapag-hire ulit. So, hinayaan lang namin na ganun yung nangyari kasi hindi naman makontrol yon. Pero yung mga pag-hire, pagpo-post, gumawa na nga ako ng Facebook ads para lang maka-hire. 'Di ba? So, ganun pa rin, 'di ba? Yung diskarte natin, patuloy pa rin tayo doon sa ating hiring. So, ngayon, sabi ko doon sa kanila, ito lagi kong sinasabi sa mga staff ko dito sa amin, na pag umalis kayo dito, pangit yung record nyo, hindi na kayo babalik. Ngayon, yung nangyari nun, umalis na siya, di ba? Umalis na. Tapos, nag-chat siya ulit. Nag-chat na gusto niyang bumalik. Ngayon, ito ang tanong ko sa inyo mga salon owner dyan. No? Meron ba kayong policy na pag umalis, hindi nyo tatanggapin? Meron ba kayong ganon? O comment rin kayo yung ganyan. Para malaman ng iba kung ano yung mga company policy natin. So, pero dito sa amin, pag umalis talaga guys, hindi na namin pinapabalik. Bakit? Kasi, alam nyo kasi, nandito na siya sa loob, no? Alam nyo, meron akong nakausap dati, no? Customer namin siya, parang Mercury Drug. Diyan sa Mercury Drug, pag umalis yung tauhan nila o staff nila, hindi na rin nila pinapabalik. O parang Mercury Drug yata yun. So, ewan ko kung yung ibang company ba, ganun din ba yung policy. Ngayon, bakit nga ba hindi namin pinapabalik yung mga taong umalis? Bakit nga ba ganun yung kahigpit namin? No? Kasi, ayokong gawin ka lang pangalawang option. No? Alam nyo ba nangyari doon sa staff ko na umalis na merong magandang opportunity doon sa sinasabi niya? Kung gaano kaganda. Ayun, hindi nagtagal, hindi umabot ng 2 buwan, bumalik na siya. Hindi ko rin alam kung bakit. No? Hindi ko rin alam kung anong nangyari doon sa magandang opportunity na pinagsasabi niya. 'Di ba? Pero, sabi ko nga, wag mo kaming gawing option dito. Kung gusto nyo dito, kung maayos ka dito, dito ka. Pero kung ayaw nyo dito, meron kang magandang opportunity nga yung sinasabi mo, doon ka. Wag ka dito. Kasi, naniniwala ako na yung mga tao, kung gusto nila dyan sa kumpanya nyo, no? Kung maayos na tao yan, kung may may disiplina sa sarili, susunod at susunod yan sila sa company rules nyo. Pero, yun na nga, hindi naman hawak yung mga yan. 'Di ba? Aalis at aalis yan. So, basta sa amin, pag umalis ka dito, pangit yung record mo, nanira ka, lumayas ka, nagnakaw ka, automatic, bye ka na. Ban ka na. Wala ka nang babalikan dito. Kasi, alam nyo sa totoo lang, naniniwala ako na napakadaming mabuting empleyado dito sa bansang Pilipinas. Imposibleng hindi ka makahanap ng isa. Isa lang ang kailangan mo Hirap na hirap ka pa. Diyos ko naman, meron at meron yan. Marami ding nagsasabi sa akin na bakit daw ako nagaganito? Bakit daw ako nag-vlog ng ganito? Bakit daw ako pasikat daw ako? Bakit daw ako nag-share ng ganito? Alam nyo,
Isinishare ko lang yung kwento ko, yung istorya ko dahil naniniwala ako na ang responsibilidad to ng mga owner na matutunan yung pag-handle ng salon business dahil napakahirap to. Ngayon, yung mga stylist nagagalit sa akin, no? Kasi bakit daw ganyan yung pati yung company policy namin, ibinibahagi namin. Naniniwala kasi ako na walang mang-aabuso, no, na staff o na tauhan kung walang owner na magpapaabuso, 'di ba? Kung mahigpit yung rules nyo, yung nakawan pinapakulong nyo, yung sobrang manira kinakasuhan nyo, 'di ba? Manira ng buhok, sinasadya, damage, nagnakaw, 'di ba? Late ng late, absent ng absent, daming nag-home service, kinuha yung customer sa salon, nag-home service. Black na yan, ban na yan. Kasi yan yung mga abusadong tao. At gusto ko ring tumulong sa kapwa salon owners, lalo sa mga baguhan na nahihirapan sa pagpapatakbo ng salon business. Gusto kong mag-share na aking kwento, ng aking technique o bahagi para naman dumami yung mga negosyante. Dahil hindi naman tayo magkalaban, hindi tayo magkakompetensya. Nagkataon lang na parehas tayo sa ganitong negosyo. Pero hindi ako naniniwala na magkalaban tayo. Parehas lang tayo lumalaban sa buhay, no? Hindi kapwa salon owners ang magkakalaban, no? Hindi rin hairstylist at salon owners ang magkakalaban. Nagkataon lang na hindi tayo magkaintindihan bilang empleyado at salon owners dahil may kanya-kanya naman tayong pinaniniwalaan. Pero dito sa amin, kung gusto nyo dito, dito kayo. Kung meron kayong magandang opportunity na sinasabi nyo, dun kayo. Hindi ako namimilit ng staff. Yan talaga yung prinsipyo namin dito sa aming negosyo. At yan lang. At nga pala, no, sa gusto mong matuto magpapatakbo ng salon business, no, baguhan ka man o nagpapatakbo ka na ngayon or gusto mong magbahagi ng yung kwento, meron pala tayong grupo, Salon Business Owners PH, pasok ka. Kung gusto nyo magbahagi ng yung kwento, istorya o mag-share ng tips, technique o idea or meron ka bang problema. Yan lang. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong Baykabal. Trabaho tayo. Bye-bye.